So natural lamang no, sa aking palagay na magkaroon ng agam-agam yung taong bayan. Kasi tinan mo, kung titignan mo yung datos, ang dami ng mga tao dyan na para bang sinasabi, baka politika, yung iba sinasabi, ebidensya, pero yung pinakaunti. Malaki yung politika, malaki ebidensya, pero pinakamalaki pa rin yung may agam-agam lang. Bakit? Kasi I think the Filipino people would like to give the institution of the Senate a chance. Correct. To prove itself. Ayaw nilang magdesisyon na kagad na politika lang ang gagawin ng mga tao yan. Meron pa rin mga 19% na hopeful, no, na sinasabi, sana batay sa ebidensya. Pero a large majority of our people have doubts. But despite the fact na may duda, hindi pa rin nila sinasabi na hindi magdedesisyon ng tama ang mga senador. So sa akin palagay, nung Abril pa po ito, binibigyan ng taong bayan ang Senado ng pagkakataon na una, gawin ang tamang mandato nito batay sa konstitusyon. Pangalawa, magpataw ng tamang hustisya sa ngalan ng pananagutan. At pangatlo, i-prove na indeed deserving ang mga senador na maging parte niyang August Chamber ng Senado. In other words, no, ibig sabihin, ang taong bayan nananalig pa rin po sa inyo, nananalig pa rin despite everything. Ewan ko lang, tingin ko, bumabayan ng husto. Nung pinasok yung si Bato de la Rosa, isang napakalaking duwag na nagkandara pa. No? Sa aking palagay, noong itong si Alan Peter Cayetano, ginawa niyong Senate President at walang ginawa kundi magsinungaling na magsinungaling na magsinungaling na magsinungaling. No? At saka kung ano-ano mga palabas, presidente ng Facebook, no? Kumapit patuko sa kapangyarihan. Tingin ko, bumabayan. Pero it does not mean, I think, that a vast majority of the people will not give the Senate as an institution a chance. So pagkakataon nyo na po ito na magkaroon ng redemption, naniniwala po naman lagi tayo, di ba, sa konsepto ng redemption.